lewd content. Pero ibang congressman nga nahuling may kabit pero hindi sila na ethics complaint eh. It's about the timing of the complaint and why they would choose to do that, since if they were to create precedents where such things were to be regulated and when the ethics committee is capable of suspending, reprimanding, or even expelling politicians once they have a supermajority in Congress, then these types of things can be weaponized by future administrations, and that's the worst part about the ethics complaint. Because personally speaking, the suspension does not truly negatively affect me. It mostly negatively affects the institution as a whole because people are losing trust in Congress, and this will decrease the trust in Congress even more. You mean people might think they're being so defensive? Well, they are being so defensive because I'm the one who is planning to file an impeachment case on Marcos, and coincidentally, I'm also the one who happens to be Well, we suspended. just had you last week. You didn't yes. say that yet. When did this idea? No, I revealed it already. I posted it twice on social media. Okay. Once in October and once in November. So we're still gathering evidence, not just regarding Marcos's involvement in the flood control, but also his, also Senator Amy Marcos's revelation that he is a drug addict, which is... So, nakita ninyo mga kababayan? So, noon pa pala pinaplano na nila. Pinaplano na niya. Hindi ko nga alam kung sino yung kasama niya nagpaplano. Alam naman magplano siya mag-isa, di ba? Pinaplano niya. Siguro, may mga kausap na rin siya kung paano diskarte yung gagawin para sa impeachment. Siguro, kaya nga parang na-confirm yung kwento sa akin ng isang congressman dyan na sabi is, yun nga, para tuloy na-confirm na talagang gusto siyang kaya siya sinuspendo, gusto siyang alisin na totally is dahil kasi parang siya yung utak nung impeachment na gagawin kay Marcos eh. Parang ganoon ang dating. Siguro, ikaw pala, sige. Tanggalin ka na namin. Ito, budget. Budget para bumoto kayo na tanggalin na yan. Naku po, grabe. Lupit talaga ng gobyernong to. detrimental to our country as a whole if we have a drug addict as So president. this impeachment complaint you plan to file, when do you plan to file it? And can you file? You can file it naman kahit na suspended ka, no? Well, I'm not too sure about that because I didn't read the rules regarding... Hindi pwede. Kaya nga siya suspended. Hindi nga siya pwedeng pumunta dun eh. Pwede mag-file. Kasi hindi naman, kahit sino naman pwede mag-file ng impeachment. Ang importante, may mag-endorse na congressman. Pero ang pinakapunto doon, kahit hindi siya yung tao na yon, kailangan may kumausap. Number games nga yan eh. May kumausap, may lumakad. Ang dating nga, etong si Barsaga, ang magaling makipag-usap sa tao, merong leadership na siguro nakikita nila o whatsoever. Hindi ewan ko kung leadership o merong following, ika nga, na sa tao. Alam mo naman ang mga congressman depende rin yan sa following ng tao eh. So, yun ang maaaring dahilan kung bakit talagang tinarget ito. Independent politicians. Okay. But when are you planning to file it? Who is drafting it for you? You have lawyers? Yes, we have legal teams and we'll see when the time comes. Yun ang importante dyan. February 7 yung, the one-year ban on 7. the impeachment of Sara Duterte will Yes. expire. Are you hoping to do that, your filing, before February 7, or are you open to having it after February? Kasi things would change, of course, after Yes, February 7. Things would definitely change and more evidence would release, more people will release statements against Marcos by that time. So yes, once more evidence has been released against Marcos and once public opinion against Marcos has gradually worsened, then that's when we can start filing. Are you confident you're going to gather enough signatures for that? Well, even if I don't gather enough signatures, that will already prove that Congress itself, a majority of Congress, is no longer serving the people, but rather serving the interests of the Marcos administration. And we've already seen that happen in this instance. This is showing the people what exactly is happening within Congress. But tell us about the charges that you plan to file. Exactly what will be your basis for impeachment? For impeachment, for the revelation of the drug cases and the involvement of flood control anomalies, and an extra charge that's not revealed yet. But the Constitution is very particular about what kinds of charges can be filed for impeachment. Yes. For example, betrayal of public trust and so on down the line. So exactly how do you plan to go about this, and what kind of charges do you plan to file? Well, it will be betrayal of public trust because that's very open to interpretation. That could be for anything. For corruption and so on down the line. Or even lying about the state of his drug rehabilitation or his involvement in drugs. That can also be constituted as a betrayal of public trust. So depending on what possible grounds you may find, we will still consult with our legal teams. But his involvement in the flood control anomalies, in him being the mastermind in all of this, and also in his drug-related revelations made by Senator Amy Marcos would be the
most stable grounds that we would have. That's your most solid, you think? Well, there might be more. We might So, but find for now, his- 3 grounds. We might find his footprints in the DPWH building fire. So that's also another possibility. Grabe, no? So, ayan po yung, kaya ang question natin, hindi pa tayo tapos, ha? Pero meron na tayong question pang Noche Buena ni Banat Bay. Pang Noche Buena ni Banat Bay, ang unang 3 makakasagot ay may pang Noche Buena ni Banat Bay. Okay? Ito na ang tanong. Sino di umano napikon kay Kiko Barsaga? Yun. Sino itong congressman na ito na napikon kay Kiko Barsaga? Kaya pinasuspend siya. Di umano. Yan, ha. Klaro po, di umano yan, ha. Di umano. Sino di umano yung napikon kay Kiko Barsaga? Ayun na po ba? Sagot na. Pero tuloy pa natin. Meron pa tayong mga topic. Ayun naman, masyado kayo nagmamadali, Kasi, mga kaibigan, sumagot ang Malacanang. Sabi, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Hindi. Asan na yun, ha? Asan na yun? Hindi. Ito. Good morning, Aling Yusek. Claire, Mamili lang po pasok. kami ng reaksyon ng Malacanang dun sa pagsuspende ng Kamara kay Congressman Kiko Barzaga. Desisyon po yan Desisyon ng House po of yan. Representatives. Alam naman namin eh. Alam namin. Decision po yan. Yan po ay nalaman na po kung ano po naging desisyon. So, ginagalang po ng Pangulo kung ano man ang desisyon ng House of Representatives. Ang dating po kasi kay Congressman Barzaga ay sinuspindi siya. Bagamat Kamara yung nagpataw ng suspension ay sinuspindi siya ng Administrasyong Marcos na maraming kaalyado sa Kamara dahil doon sa pagiging critical niya sa Presidente. Ano po masasabi ng palasyo? In other words, sinasabit niya ang pangalan po ni Pangulo dahil sa kanyang pagkakasuspindi. Yes po. Unang-una po yung mga lewd photos na kanyang pinost. Hindi naman po kasama ang Pangulo nung ito ay kanyang ginawa. Hindi naman kasama ang Pangulo nung ito'y pinost. At yung mga sinasabi niya mga umanong disinformation laban sa AFP, hindi rin po yata kasama ang Pangulo sa kanyang mga umanong disinformation. So sa atin na nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Thank you. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kung disinformation pala ang dahilan ng suspension, dapat matagal ka ng tananggal dyan. Ikaw ang pinakamaraming disinformation, Yun nga lang sinabi mong nag-resign, Hindi pala nag-resign, tinanggal nyo pala. O, di ba? Disinformation yun. So, ibig sabihin nun, ikaw ang number 1 dapat tanggalin dyan. Kung yun ang sinasabi mo, na dahilan ng suspension. Pilipinas. Yusek, good morning po, Yusek. Yusek, is the government considering na maglabas ng reward o pabuya para mabilis na madakip si dating Congressman Saldico? Sa ngayon po, wala pong napag-uusapan sa ganyan. Pero since nadinig po sa inyo, maaari po siguro i-considera. Pero as of now, wala pa po napag-uusapan tungkol dyan. Pero naniniwala po ang palasyo na malaki may tutulong kung sakaling maglabas ng reward para madaling ma-locate and eventually ma-arresto ng si Saldico? Oh, ayan. No? So, ayan po ang dahilan ni Aling Claire para po daw, kung bakit daw, kasi sinasabi niya, alam mo na, didepensa na naman niya si Marcos na kung bakit sa pagkatanggal o pagkasuspend ni Congressman Kiko Barzaga, di ba? Pero ito, pag-usapan pa natin itong isang matindi ito. Ito. November 28, naglabas na po ang ICC ng kanilang desisyon denying yung request po ni former President Rodrigo Duterte for an interim release. My first question, ikinagulat nyo ba ito at anong reaction ninyo po sa naging desisyon po ng ICC? Hindi na po tayo nagulat doon sapagkat matagal ko na sinasabi na yung ICC
kung baga sa basketball, forcing through siya, pumasok siya kahit wala siyang jurisdiction. Madaling sabi, from the very inception, talagang gusto niyang ikulong at i-trial at i-convict itong si Presidente Duterte. Kaya pati yung mga pangangatwiro niya puro kabalbalan Like for instance, sasabihin nila na hindi naman daw necessary na bigay siya ng release sapagkat daw yung kanyang circle of influence, considering na naging mayor siya ngayon at na vice presidente, madali sabi baka daw yung mga testigo. Sabi ko, teka muna, presidente na nga siya noon nung lumabas yung mga testigong yan nang dinimanda, wala siyang ginawa. He did not lift a finger. Paano nyo sasabihin na merong risk, merong panganib ngayon? Malayong-malayo. And then sabi nila, isa pa, sabi niya, hindi naman nila naprobahan na unfit siya for trial. Sabi ko naman, teka muna, bakit siya magpuprove na unfit siya for trial? He is in a contained, controlled environment. Wala siyang access dun sa mga pasilidad na mga test sa kanya na talagang kung anong sakit niya ba talaga. Ang meron noon ang ICC dapat noong pa, ginawa na nila yon. Tapos sasabihin nila, hindi mo naman naprobahan. Kayo dapat pagprobahan na fit for trial yung akusado. Kaya lahat yan puro kabalbalan ng mga katwina nila. Talagang gusto lang nilang tuhugin itong si Presidente Duterte. At kasama ang gobyerno dyan. Kasapakat nila ang administrasyon. So, Attorney, you're saying politically motivated po itong ginagawa ng ICC sa ating dating Pangulo? Apart from that, meron din silang personal na agenda dyan. Kasi right now, questionable ang kanilang existence. Tinanggalan sila ng mga suporta ng Estados Unidos, may mga umaaklas sa kanilang grupo. Katunayan, di ba, yung mga malalaking bansa, hindi naman mga miyembro sa kanila. Russia, hindi miyembro. Ang Amerika, ang China. Kaya kailangan ipakita nila. Ginagawa nilang poster boy itong si Presidente Duterte kasi sila ay binabatikos na wala naman silang hinuli, inaresto at nilitis na puti. Puro itim, puro black. Okay, kumuha sila ng brown. Okay. Nagegets ninyo? Yun talaga ang totoong nangyayari ngayon Hindi nila mabitaw-bitawan si Pangulong Duterte. Ginagawa nilang poster boy si Pangulong Duterte para magkaroon pa ng saysay yung kanilang opisina, yung kanilang institusyon. Kasi pag wala na nga ngayon, meron silang bentahe, may bentahe sila doon sa ibang mga bansa na suportahan kasi hindi naman sila fini-finance ng kahit na sinong gobyerno. Yan po'y tulong lang. Hindi po parte, baka kalaho natin ng ICC parte ng Netherlands, hindi po Yan po ay independent po yan. At yung iba't ibang bansa ang sumusuporta sa kanila, ibig sabihin, hindi ko nga maintindihan, para tayong tanga. Ganyang kawalang niya itong Marcos na ito. Ibinigay itong ating dating Pangulong Duterte sa isang walang saysay na institusyon. Wala na Amerika dyan, wala na China dyan, wala na Russia dyan, wala na. Ibig sabihin, walang saysay yan. Ano lang yan yung mga Timbuktu, ang nasasakupan yan, yung mga, kahit yung ibang African countries, nagagalit na nga dyan Umalis na rin dyan Eto lang tayo, para tayong tanga, na para bagang ang ginawa natin, nagpasakop tayo. Alam mo yun, tayo yung kumalas sa Amerika, kumalas sa Espanyol, kumalas sa Japan, ito nung ating kasaysayan, para maging independent. Tapos ito tayo ngayon, magpapasakop tayo sa isang, hindi nga bansa, isang institusyon at sasabihin nasa ilalim nyo kami. Litisin nyo yung mga gumawa sa amin ng masama. Doon pa lang, grabing colonial mentality nating mga Pilipino. Totoo, sobra yung colonial mentality natin na kailangan magpasakop tayo sa kanila. Magkatarantado ba kayo? Alam mo, ito yun makinig kayo. Hindi naman nung sinabi ni Pangulong Duterte, hindi siya kaharap. Sabi niya, litisin niyo ako sa sarili kong bayan. At ang pagkasabi niya pa nga nung bago siya maging presidente, naniniwala ako makukulong ako. Naniniwala ako na ko sa ating bayan. Makukulong ako, uusigin ako dahil sa gagawin ko sa bansang to. Sinabi niya yan nung kanyang during the campaign. Ang hindi ko maintindihan, itong ating bansa na walang kakwenta-kwentang ICC.
At ngayon, ginagamit na poster boy si Pangulong Duterte para makahuthot ng pondo sa iba't ibang bansa. Sasabihin nila, meron pa kaming importansya dahil meron isang matinding akusadong na andi dito sa amin na si Rodrigo Roa Duterte na isang mamamatay tao, inaakusahang mamamatay tao. Salbahin natin ang Pilipinas. Ganyan yung propaganda ng mga gago na yan eh. Sorry pero gago talaga eh. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan natin magpasakop. Yung hustisya sa Pilipinas, ipinapasakop natin sa kanila. Ito'y insulto. Pasensya na po Supreme Court, sana po gumalaw na po kayo. Maawa po kayo, sir, mga ma'am. Ito ay insulto sa inyo.